sa ating paalala ng Diyos, pag-uusapan natin, alam niyo lately, sunod-sunod yung tungkol sa krimen. Napansin niyo po ba? Ayon kasi sa datos ng PNP, nabasa ko lang to, bumaba sa 30.43% ang crime incident nitong June 2026 kumpara nung June last year. So, nakapagtala sila ng 2,138 na focus crimes nitong June sa kasalukuyang taon. Bumaba daw po ito kumpara sa naitalang 3,073 na crime sa kaparehas na buwan nung nakaraang taon. Ang focus crimes po ay, kasi iba, ano ba yung focus crime? Yan po itatawag na murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, motor vehicle at motorcycle theft. Pero kahit bumaba yung crime rates, iba rin yung bigat na dala nito sa mga biktima. Alam niyo po, bilang pastor, every time meron akong mga funeral or mga dinalo sa ospital na biktima ng krimen, medyo mabigat po talaga. May mga tanong, Pastor, ba't sa amin nangyari ito? At nito lang nakaraan, I'm sure narinig nyo yung malungkot at malupit na sinapit na isang motorcycle rider. Nasawi siya matapos saksakin ng ice pick ng kanyang pasahero. Right? Nakita nyo sa video. Martes na madaling araw po yan sa Caloocan, napuruhan sa tagliran yung driver. Nagtatrabaho lang. Gusto lang may maiuwi sa pamilya, di ba? So nakahingi pa siya ng tulong pero nasawi rin po siya. Well, sabihin na natin good news din to na nahuli yung nakakapanggigil pag napanood mo to, no? Nahuli naman yung suspect ng kuyugi ng mga tao matapos naman gumawa pa ng another krimen na manghablot ng cellphone sa Malabon. So ayon po sa investigasyon, talagang modus ng mga suspect na to yung magnakaw ng motor. Nahuli na yung suspect na nahaharap ngayon sa, of course, patong-patong na kaso. Habang yung pamilya naman po ng biktima, hustisya po talaga yung sigaw. Lalo na't may naiwan itong 3 taong gulang na anak na may case pa po ng autism. Wala na rin ang asawa ng biktima na pumanaw naman nung sanggol pa lang yung kanilang anak. Sa mga ganitong nakakalungkot na pangyayari, meron bang sinasabi ang Biblia dito, Pastor Jeff? Alam nyo, nakakalungkot minsan. Ba't sa kanya pa nangyari? Single dad. Namatayan ng misis 3 years ago. Tapos ngayon, siya'y namatay. Tapos may anak na autism. Ano po ba yung paalala ng Diyos sa mga ganitong pagkakataon? Titingnan po natin kasi may mga tanong po tayong sasagutin dito. Ito po yung mga tanong na tinanong din sa atin ng mga ilang viewers, mga ilang researchers na research po ito. Pastor Jeff, sa Biblia maraming krimen din na nakasulat. Bakit po ba ito nangyayari? So alam natin yung pagpatay ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel, pagpatay ni Joab kay Abner, alright, pati yung si Amasa, pinatay din yun. Bakit po ba nangyayari ito? Okay? Bakit maraming krimen din na nakasulat sa Biblia? Well, sagutin ko lang yan in a short way. Ang Bible po, nagre-record ng kasamaan. Pero hindi ibig sabihin, ina-approve ito ng Diyos. Okay? Indicative, pero hindi prescriptive. Ay, may patayan sa Bible, dapat pumatay din tayo. Hindi. Kasi po, ang Biblia ay totoong pangyayari, part siya ng history, so hindi ito itinatago yung mga ganito. Totoo po na nandun yung pagpatay ni Cain kay Abel, right? Pero the Bible is brutally honest about the real human condition, yung heart condition. Hindi nito pinapaganda yung kwento doon sa Biblia, natatanggalin yung mga ganitong krimen o pangyayari. Hindi nito tinatago yung kasalanan, okay, kahit na sikat na personalidad po at karakter sa Bible. Kay Cain po, nagsimula, inggit lang to, naiinggit doon sa kapatid niya. Tingnan nyo to yung progression Then nagkaroon na siya ng galit. Nagkaroon na siya ng resentment. Bago pa niya patayin yung kapatid niyang si Abel, kinausap na siya ng Diyos sa Genesis 4:7. Sabi dito, sin is crouching at your door. Kumakatok na yung kasalanan, okay, sa pintuan mo. Sabi, but you must overcome it. So sa inyo po rito na punong-puno ng galit sa isang tao, ano sabi sa Biblia? Yung anger po equals murder. Ang difference lang yan, wala ka lang oportunidad.
yung nagpupuyos mong galit sa isang tao kung mabibigyan ka ng oportunidad. Halaka, baka yung sinasabi mong hindi ko gagawin yan. Baka kung may oportunidad, nasa isang isla lang kayo, may hawak kang baril, malamang yung taong galit na galit ka, mapatay mo. Okay? So wag po tayong magsabi, hindi mangyari sa akin yan. Ngayon, kung meron kang galit sa kapwa, kung meron kang inggit, kung meron kang resentment, wag mo yang babyhin, wag mo yang patagalin, wag mo yang palakihin. Sabi po yan sa Biblia, kung may anger ka, okay, yun din ay katumbas ng murder sa mata ng Diyos. Ang tindi, no? So kapag ang kasalanan ay hindi hinarap sa puso, maaari itong humantong sa mas marahas. Okay? Yung nasa mental mo lang, iniisip mo lang, minsan nagiging physical. Okay? So, again po, the Bible does not glorify violence. It exposes the sinful heart that produces that violence. Pangalawang tanong, paano po umahantong sa ganitong masamang gawain ng isang tao? So, partly na ikwento ko na po yan. Sabi po sa James 1:14-15, ang tao ay naaakit ng sarili niyang maling pagnanasa, yung wrongful desire na tinatawag. Kapag ito'y inalagaan at pinatubo, okay, nagbubunga ito ng kasalanan. At ang kasalanan kapag lumago, nagdadala ng kamatayan. So sabi po rito ni James, nagsimula yan dun sa desire. Sinful desire, wrong desire. And then pag binibiraw natin to, nagigi birth into sin. And sin, when full grown, nagdadala ng death. Okay? Kaya yung progression po na sinabi ko kanina, mag-iingat tayo. Hindi ibig sabihin lahat na nagagalit, kriminal. Okay? I'm not saying that. Pero kapag ang galit, ang greed, ang inggit, addiction o desire for revenge ay patuloy mong pinapakain, patuloy mong pinifeed sa utak mo, sa puso mo, okay? Pinatatahimik niya yung conviction. Pinatatahimik niya yung tinatawag na conscience. Nagiging dangerous po ang isang tao. Kaya sabi po sa Mark chapter 7 verses 21-23, mula daw sa loob, internal, sa puso ng tao, lumalabas ang mga evil thoughts. Alright? Lumalabas po ang pagnanakaw, ang pagpatay, ang greed, ang deceit. Ibig sabihin, bago maging problema ng kamay, problema muna ito ng puso. Nasa heart before it becomes in the hand. Okay? So again, kapag may galit, humingi tayo ng tulong. Okay? Kung mausap ka sa pastor mo, humanap ka ng tao na naka-overcome ng anger. Kapag may violent thoughts ka, right? I-rebuke mo agad. Lord, I rebuke this evil thought. Bakit ko naisip sa kapwa ko yon? Bakit pinagnasaan ko siyang ng masama? Ipag-pray mo agad and then talk to another person. Talk to someone that you really respect at alam mo na hindi i-chismis yung i-open up mo. A pastor, a leader in church, right? So wag mo itago, lalo na pag may addiction ka, you're addicted into something, substance or pornography, wag mong itago, kausapin mo yung taong concerned sa'yo para meron kang accountability. Amen? Number 3 na tanong, kinrate po tayo sa image and likeness of God, pero bakit parang may gumagawa pa rin ng masama? Well, ang pagiging created po in the image of God ay nangangahulugan, may dignidad tayo, may value tayo, may eternal worth tayo, may moral awareness tayo. Hindi katulad ng mga aso or pusa na they're created and they work towards this driven by instinct. Guided lang sila ng instinct. Hindi katulad natin, meron tayong capacity to comprehend values, moral being tayo. Kaya nga kahit walang Diyos yung isang bansa, mali pa rin mangalon niya, mali pa rin magnakaw, right? Kasi saan galing yon? Kasi po, sabi sa Bible, it's embedded in our moral fiber. It is etched in our heart, yung pagiging tama. So, ang image po ni God in humanity, na-damage yan when Adam and Eve allowed sin to enter the world. So, hindi nawala, hindi nabura yung image and likeness ni God, but it has been damaged and distorted by sin. Right? Parang salamin na nabasag. Salamin pa rin siya. Pero hindi na malinaw yung reflection. Naninag mo,
Yeah, may image and likeness tayo ni God. We can love, we can forgive. We are eternal being. We have spirit and soul. Alright? Kaya kahit makasalanan ng tao, meron pa rin siyang human dignity. Kaya mali ang pumatay ng tao. Right? In fact, napakaseryoso ng murder, alright, na pag pumatay tayo ng tao, you killed an image and likeness na nagbe-bear yung tao na yon. Right? So ang image po of God does not mean that humans are incapable of choosing evil. Hindi po tayo ginawang robot ng Diyos. Binigyan niya tayo ng free will. Right? That we can have moral choices. Bakit? Kasi po love tayo ng Diyos. And He longs for a genuine relationship sa atin. Otherwise, si Eva at Adan, ginawa na lang niyang robot. O Eva, Adan, po-program ko kayo, huwag niyong kakainin tong fruit na to. Eh, sagot ni Eva at Adan, opo, hindi po namin kakainin yan. How can you have genuine love kung walang genuine choice? The only way for genuine love to exist is if you have a choice. Tama? Kung may dirty old man, merong girlfriend na model na Miss Universe ang datingan, binigyan niya ng pera, kotse, kondo, pero controlled niya yung lakad, 10 ang bodyguard, wala siyang trust, so walang genuine love doon. Kasi wala naman choice yung babae. Gets po natin? Kaya hindi ibig sabihin mabait naman ako, we need more than behavior modification. We need heart transformation. Sabi po sa Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and I will put a new spirit in you. Kaya tayo po na distorted and damaged image and likeness of God, Jesus Christ came to fix that. Nung bumaba po si Jesus para pagbayaran yung naging cause ng ating pagiging damaged at distorted, which is sin that will leads to death, Jesus Christ came at kinonquer po niya yung dalawa na yon. Sin that produces death. Lahat yon kinonquer niya. Nung namatay siya sa krus, He conquered sin. Nung nabuhay siya sa tomb, on the third day, He conquered death. Ang galing, ano? Kaya tayo po ngayon na nakakakilala sa Diyos, we are a new creation. The old distorted and damaged image and likeness of God, the old is gone, and the new has come. Okay? So, yan yung gusto kong iwanan sa inyo ngayon. At para po sa iniwan po, no, sa namatayan, meron lang akong short encouragement sa inyo. Sabi po sa Bible, the Lord is close to the brokenhearted. Sa mga naiwan po, no, lalo na sa lola na ini-interview, ako po'y nakikiramay sa inyo. Ang sabi po sa Biblia, malapit daw po ang Diyos sa mga taong nagdurugo ang puso. Okay, so wag yung pigilan yung pag-iyak. Sabi sa Bible, there's a time for mourning. Alright? There's a time for crying. Pero wag kayo mag-alala. God is just. Sabi po sa Biblia, kung ano tinanim mo, yan ang aanihin mo. So dun po sa mga pamilya, sabi po sa Bible, vengeance is mine, says the Lord. Ang pagganti po ay nasa Diyos. Naku, hindi nyo po alam kung paano gumanti ang Diyos. At dun po sa gumawa ng krimen, nako, sinasabi ko sa iyo. Sabi sa Bible, a man reaps what he sows. Alright? Inaani daw ng mga tao kung anong tinanim niya. So, I'm not saying hopeless ka. Alright? May mga kilala ko, nasa kulungan na kilala ang Diyos. Pero pagbabayaran mo yung ginawa mo. Pagbabayaran mo yung karumal-dumal na ginawa mo. And the Lord will take revenge para dun po sa mga naagrabyado. Kaya again, hindi ito nangangahulugan na walang justice sa Pilipinas. Ibig sabihin lang po, huwag tayong papareha sa mga tao na yan. Huwag tayong gagawa ng katulad ng ginawa nila sa atin. And as I end, gusto ko lang po kayong encourage. Yung sin po, yung paggawa ng krimen is a choice. Hindi yan yung, ay si Satan, tinulak ako para mang-rape. Tinulak ako para patayin. Hindi. It's always a choice. You are given a choice. Will you love God or will you disobey God? And the way to nurture yung choosing God is to reading the Word of God. Keep reading the Word of God. Keep applying kung ano napapanood nyo at nababasa nyo sa Biblia. Kaya po itong segment na to, itong show na to, is all about feeding our minds and our heart with the Word of God.
Diretso na tayo sa patutuon ng mga karakter sa Biblia. Bakit po ba natin pinag-uusapan to? Well, as you know, yung Bible po may 66 books at marami pong karakter dyan. At kailangan kinikilala natin yung mga karakter sa Biblia para lalong nagiging buhay sa atin whenever we're reading yung Biblia. Ang dami natin na-tackle ng mga characters. Ito yung isa sa paborito ko. Okay? Walang iba kundi si Haring Solomon. Mula po sa salitang Hebreo ang pangalan ni Solomon, may kaugnayan po ito sa salitang Shalom na nangangahulugan ng kapayapaan or peace, di ba? Laging greeting siya ng mga Jew, Shalom, Shalom, di ba? Ikalawang anak si Solomon ni Haring David at ni Bathsheba. Pero bago pumanaw yung ama niyang si David, nagkaroon ng pagtatalo kung sino bang susunod na hari. Gusto rin kasi ng isang kapatid, of course, si Adonijah, anak ni David kay Haggith, na siyang maging hari. Pero sa huli, dahil sa utos ni David, of course si Solomon po ang hinirang napapalit po kay King David bilang hari. So sa panumula ng panunungkulan po ni Haring Solomon, nagpakita sa kanya ang Diyos. Sinabi nito, bibigyan kita ng hiling. Hindi to parang genie si God to, totoo to. Hindi to yung magic lampara, okay? Maaari siyang humiling ng kahit anong naisin niya. Right? At bibigay sa kanya ng Diyos. Kung ikaw kaya yun, diba? Ano kaya hihilingin mo? So ang hiniling niya sa Diyos, wisdom, karunungan, para daw mapamahalaan niya ng mabuti ang bayang Israel. Again, nung tinurn over sa kanya ni King David ang Israel, sobrang laki, sobrang powerful, sobrang yaman. So pinagkalooban po siya ng Diyos at hindi lang karunungan. Binigyan din siya ng yaman, ng fame, ng fortune, karangalan, ika nga. So isa sa pinakamahalagang nagawa ni Solomon ay ang pagtatayo ng unang templo ng Diyos sa Jerusalem. Kinilala bilang templo ni Solomon. Right? Yung pagpunta mo sa Israel ngayon, yung wall na lang natitira doon, hindi po yun. Ito yung pinakaunang temple. So naging sentro ito ng pagsamba sa buong Israel. Nakilala rin ni Solomon dahil sa kanyang yaman. Ang dami niyang mga pag-aari, ang dami niyang kayamanan, kabayo, okay, chariots, ginto, common lang sa kanyang ginto, parang pangbato pagka may dagab, ginto, parang ganon. Pero ika nga, wala namang perpektong buhay. Nagkaroon din siya ng mga kamalian kasi ang Bible is compilation po yan ng mga truth, kaya hindi itinago even yung mga kapalpakan na to si King Solomon. Alam nyo ba, ito lang trivia lang, hindi ko naman alam ba't ginawa niya to. May 1,000 siyang asawa, 700 concubines, 300 wives, daming in-laws nun, di ba? Ang isa pang problema sa mga asawang ito, ang command sa kanya ni God, huwag kang mag-aasawa ng foreigner, huwag kang mag-asawa ng hindi Israelite. Of course, sabi sa Bible, a man will leave his mother and father and be united to his wife. Isa lang po dapat ang asawa. Okay? Again, this is indicative but it's not prescriptive. Ay, si Solomon, daming asawa. Nasa Bible pala, pwede. Hindi po. Hindi yan kinukommand ni God. Okay? So, pag tinignan nyo po, itong mga naging asawa ni Solomon ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na damay siya. Naakit siya. Ang requirement ng mga prinsesa niya, okay, tayuan mo rin ako ng templo para makasamba ako sa Diyos namin. Kasi doon sa bansa namin, iba ang Diyos namin. Dahil sa kanilang impluensya kay Solomon, nagtayo po si Solomon ng napakaraming dambana, ng altar, ng mga Diyos-Diyosan. Okay, ang dami niyang Diyos. May pan-Diyos na ganito, may extra Diyos, pagdeo pan-Diyos, mango Diyos, apple Diyos. Hindi, nagalit ang Diyos. At sinabi sa kanya, dahil hindi mo ko sinunod, nag-asawa ka, okay? At ng marami, at ang ito'y nadala ka sa mga maling pagsamba, hahatiin ko ang Israel pagkatapos mong mamatay. Dahil sa pagmamahal ko sa tatay mo si David, hindi ko muna i-divide ang kingdom ngayon. At nung namatay nga po si Solomon, nangyari na yung sinabi ng Diyos. Pagkatapos niya mamatay, na-divide na yung Israel sa dalawa. Yung natawag na Northern at Southern Kingdom. Pag tingnan niyo po kung 1,000 taon na to ngayon, hanggang ngayon may Israel pa rin, di ba?
So pag tinignan natin mga kapatid, naging masalimuot ng buhay ni Solomon. Again, balik tayo sa una kong sinabi kanina, binigyan tayo ng free will. We're free to choose to love God or to disobey God. We're free to choose to submit to God and surrender our lives to Him or, to be our own God. Kaya po itong mga tanong natin, riribisahin natin to kwento na to si Solomon. Saan ba siya nagkamali? Alright? Lubos ba niyang pinagsisihan to? Okay? Kaya ito yung tanong ko para sa mga tao ngayon na magiging winner natin mamaya sa MX3. Anong pagkakamali sa buhay ang lubos mong pinagsisihan? Ako, yung kaibigan kong si Princess Garcia, sagutin mo to. Yung kaibigan ko rin sa New York na si Lisa Regis, sagutin mo to. Lalo na si Junjun Galang at Trina Galang, sagutin nyo to ha. So mamaya po, mamimili tayo ng winner natin na sasagot dyan sa comment na yan. Ano ba yung pagkakamali mo sa buhay na lubos mong pinagsisisihan? So, baka iba tapos naman na naka-move on na pero pwede mong i-share. So meron lang ako mga ilang tanong dito na tinanong din po ito sa atin at na-research at tinan natin, maibang anak si David pero bakit si Solomon ang pinili niyang maging sunod na hari na Israel? Well, ito po ay of course galing din to sa Diyos. Okay? Ito pong wisdom na to, of course si David, nag-seek din siya kay God. So although hindi panganay na anak na supposed to be sa mga panganay na anak, ibinibigay ang pagiging hari, kasunod ng mamamatay na hari, okay? Sinabi ni David sa 1 Chronicles, okay, na ipinahayag ng Diyos na magkakaroon siya ng anak na ang pangalan ay Solomon, pati pangalan. At siya magtatayo ng templo ng Panginoon at nangako rin si David kay Bathsheba na yung anak mong si Solomon, siya magiging hari. Kaya, nung inagaw po, nagkaroon ng power struggle, akala nyo sa Senate lang meron, ano? Nung nagkaroon ng kung sino magiging Senate President, okay, nagkaroon ng power struggle, si Adonijah at itong si Solomon, nasunod po si David dahil matandang-matanda na siya pero buhay pa siya. Okay? So, sinunod po si Solomon. So, ang lesson dito, ang pagpili ng Diyos ay hindi lagi nakabase sa edad, hindi lagi nakabase sa posisyon, hindi po nakabase sa human qualification. Kung ikaw ngayon, parang feeling mo, wala akong karapatang maging leader, wala ako sa itsura maging leader, wala akong capability maging leader. Si David po, nakaka-relate dito dahil hindi rin siya pinili nung tatay niya nung una. Okay? Ang pinili ay yung mga kapatid niyang matitipuno at malalaki at hindi siya pinakilala kay Samuel para i-anoint bilang king, pero siya ang pinili ng Diyos. Makaka-relate tayo rito. Hindi, God does not call the qualified. He qualifies the called. Yeah, madalas natin sabihin. So, sige. Pastor, ano ba naging style ng pamumuno nitong si King Solomon? Well, makaka-relate tayo rito dahil tayo rin po ay we are all leaders in our own rights. Right? Tayo po yung mga leader din sa ating sariling mga mundo. Kaya po sa iba sa inyo rito, Pastor, ako kasi hindi man ako leader. No. Pag may tao nakatingin sa'yo, leader ka. Anak mo, asawa mo, or aso mo. Okay? So, tingnan natin. Isa sa pinakamasakit na kwento kasi dito kay Solomon, yung hindi niya pagsunod sa command ni God. Binigyan pa naman siya ng wisdom, pero again, it comes with it a responsibility. Will you obey God or will you disobey God? So, pero maganda yung mga ginawa muna ni King Solomon. Una, namuno rin naman siya with wisdom sa unang part ng buhay niya nung hindi pa siya nag-aasawa ng sangkatutak. Okay? Pangalawa, magaling siyang visionary. Ang dami niyang binild. Right? Isa sa pinakamahalagang proyekto niya, of course, ay yung temple po sa Jerusalem. So pag tinatin siya, visionary siya, he built a lot of buildings, magaling siyang mamuno. Ikaapat, mahusay din siya sa diplomacy at economic development. Nakipag-ugnayan siya sa iba't ibang kaharian. By the way, yung pong mga naging asawa niya rin, part of pagiging alay po ng isang hari sa ibang hari na mas mahina, ibinibigay yung anak in marriage. So, iba naman dito, hindi naman niya literal na
kasama sa bahay, okay? Ano lang, by papers, okay? So ito pong mga prinsesa na to binigay sa kanya as a sign of covenant. Lumago ang trade during his time, dumami resources, naging tanyag siya, yumaman with all the wealth and wisdom. So brilliant visionary po siya. Okay? Again, ito po isa pang tanong. Nang tanongin si Solomon ng Diyos, bakit ba wisdom ang hiningi niya? Well, makikita mo, sabi ng Diyos, ba't hindi mo hiningi mamatay lahat ng kalaban mo? Well, I think maganda rin ang palaki ni David dito kay Solomon. Again, talk about parenting, yung impact po ng ama has a lot to do, alright? Yung spiritual impact natin sa ating mga anak. Yung fear of the Lord, initially nakita natin si Solomon, may fear of the Lord. Yan po ay pinapasa ng magulang sa anak. Okay? Kaya pag nakita nyo, si David is a man after God's own heart. And I do believe, hindi siya perfect na tatay, for sure. Pero maganda yung palaki niya dito kay Solomon. Otherwise, si Solomon ang hiningi, God, bibigay mo lahat bigyan mo ako ng milyong-milyong ginto, pilak, lahat. At patay mo lahat ng kaaway ko. Pero hiningi niya, wisdom to govern. Kasi binatilyo lang to si Solomon nung nag-lead siya. Hindi pa siya sobrang matanda, marami ng alam. So, siguro it has something to do sa mga nakikinig ngayon. Ano po ba ini-impart natin sa ating mga anak? Because yung spiritual upbringing, it is more caught than taught. Mas nakikita yan kesa naririnig. Mas nakikita yan kesa natututunan sa pagtuturo. Pag nakita nung anak mo, nyari anak bawal magsinungaling tumawag kumpare mo. Hello, inaanak, nandiyan ba ang tatay mo? Dad, si Ninong, hinahanap ka. Sabihin mo, wala ako. Wala raw po si Ninong. Si daddy pala. Patay tayo ron. Ikaw nagturo magsinungaling sa anak mo. So, it's more caught than taught. Ang fear of the Lord na i-impart po yan. Pag nakikita ka na anak mo, how you manage your anger, how you treat other people, paano mo tinitreat yung driver, yung maid, paano ka nakikihalubilo sa tao, how you treat opposite sex. Kung paano niya ititreat yung opposite sex, yung mga anak ko yung lalaki, is paano nakita itreat nila yung nanay nila. Treat mo yung nanay nila. Kaya that's very, very important. Alright? So again, that's something to do with parenting. Again, hindi po naging maganda yung ending ni Solomon. Yung later part ng buhay niya, sinamarize ng mga tao, ang bigat ng tax na binigay niya sa amin because nga po, naligaw ng landas to si Haring Solomon. Bakit? Dinisobey niya si God by marrying literally hundreds and hundreds of pagan worshiper na mga women na nagdulot din sa kanya ng influence na mag-worship sa ibang Diyos-Diyosan. So, I want to encourage everyone. Hindi ngunit may diploma ka, hindi ngunit malayo narating mo sa edukasyon mo, right? Meron ka ng wisdom. Ang wisdom ay galing sa fear of the Lord. The Bible says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pag nawala ang takot mo sa Diyos, nawawala rin yung wisdom. Nawawala rin yung talino sa pag-apply kung ano yung tama. So, yun yung encouragement ko sa inyo. Hindi natin kailangan maging Haring Solomon para magkaroon ng wisdom. Nandiyan ang Biblia, basahin natin, ipamuhay natin, at talagang more than our daily bread, i-treasure natin yung pagbabasa ng Biblia at pag-apply ng mga natututunan natin dito. Amen?